Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1501. Nangangahulugan ito para maiwasang ma-contempt, kailangang gumamit ng alias si Malcolm at hindi na may patuloy ang pagpapakita sa publiko bilang Malcolm Langston. Kahit na ang kanyang buong pamilya ay hinamak si Levi, si Thierry at ang iba pa ay hindi nagkomento, at tulad ng The Calamity, lahat sila ay naghihintay ng mga tagubilin mula kay Levi. Sa Dragonites sa Auckland City. Nasaan si Levi? Sa pagkatalo ng Northern Demon, ang Avengers ay tiyak na tatakas mula kay Erudia. Hindi namin siya nakipag-ugnayan. May nakakaalam ba kung nasaan siya o kung ano ang kanyang ginagawa? Para siyang nawala sa hangin. Paano makakayanan ni Levi ang ganoong pagkabansot sa ganoong kritikal na yugto? Hindi katanggap-tanggap. Malayo tayo sa pag-secure ng kabuoang tagumpay kahit na sa major win na na-score natin laban sa Northern Demon. Ang pagpayag sa Avengers na umatras ay katumbas ng pagpapabalik sa isang tigre sa kanyang lungga. Ang bagay ay, pinanghahawakan ni Levi ang lahat ng impormasyon na mayroon kami sa Avengers. Dahil sa pagkawala niya, wala tayong pagpipilian. Kalimutan mo na, dapat nating abangan ang pagtanggap muna sa ating mga bayani, at hahaharapin si Levi mamaya. Samantala, dalawang masa ng maingay na tao ang nakapila sa magkabilang gilid ng isang walang sasakyang daanan sa hilaga ng Auckland City. Ang kanilang mga mata ay napuno ng walang humpay na pananabik habang ang iba't ibang mga watawat at mga banner na may mga salitang tulad ng mga tagapagligtas ng bansa at mga bayani ng Erudia ay pumapalpak at pumailan lang sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang mga Dragonites din ay lakas din para sa pinakamakasay-sayang seremonyang ito ng buong pagkakasunod-sunod upang ihatid ang pagbabalik ng 4 na Basilisk at ang Suicide Squad. Hindi nagtagal, ang convoy ay gamulong na may mga helicopter na umaaligid sa itaas. Boom! 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 Maraming putok ang sabay-sabay na nagpaputok sa 100 gunsalot sa saliw ng dagandong ng 10,000 boses. Mga bayani! Mga bayani! Sabay-sabay na umawit ang mga tao, napaiyak habang sinasalubong ni Erudia ang magigiting nitong mga anak na may tiyak na papuri. Anong kagalakan? Hindi kami binaygo ng aming mga alagad. Sigaw ng 5 Dragons of Erudia. Salamat sa aming 4 na nakatatanda sa pag-aalaga sa mga dakilang tagapagtanggol na ito ng Erudia. Sabi ng nagpapasalamat na mga Dragonites, isang sentimiento na pinakinggan din ng masa, lalagyan ng nobela. Sa puntong ito, ang 4 na Basilisk ay lumabas sa sasakyan at papunta sa boulevard upang tanggapin ang pagpupuri ng karamihan at pagtanggap ng mga Dragonites. Ang trio ng Eastern Beast, Southern Warrior at Medial Soldier ay nagpakawala ng kanilang mga dibdib sa mga mukha na puno ng pagmamalaki dahil naabot nila ang tugatog ng Erudia tulad ng kanilang inaasam, habang ang Western Monk ay nanatiling nakayuko sa pagtaas ng pagkabalisa. Naunawaan niya na ang sandaling ito ay pag-aari ng isa pa at walang kinalaman sa kanila, at ang masaklap pa, lahat sila ay mga deserters na pumatay ng napakaraming bilanggo ng digmaan. Gayunpaman, mabigat lamang ang loob niyang sumama rito, dahil wala nang babalikan pa rito. Maligayang pagbabalik, ang aming 4 na mananakop na babae. Napaungol ang mga Dragonites sa masayang tagay ng lahat ng naruroon. Ang Eastern Beast ay sumigaw pabalik sa mga taong nagtipon, "We're nobody." Ang mga nalugmok nating kasama ay ang mga tunay na bayani. Nabigo namin sila dahil hindi namin sila nagawang pangunahan. Anong mga babae ang ginagawa sa atin? Ang Southern Warrior at Medial Soldier ay biglang sumingit, na nagudyok sa Western Monk na iyuko pa rin ang kanyang ulo. Halos hindi siya makapaniwala kung paano nasabi ng Eastern Beast kung ano ang ginawa niya kapag ang mga aksyon nila ay nagdulot ng pagkamatay ng buong Suicide Squad. Gayunpaman, ang mga pananalita ng Eastern Beast at ng iba pa ay lubos na humanga sa mga nanonood. Tingnan mo ang ating mga bayani ng Erudia. Ang kanilang huwarang kakayahan at karakter ay talagang karapat-dapat sa ating paghanga. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1502. Sa huli, pinuri at pinuri ang 4 na Basilisk. Iminungkahi pa nga silang gawing hari ng mga Dragonites, isang desisyon na kailangang maghintay hanggang sa makausap nilang muli si Levi. Ano? Hindi pa ba nailabas ang Avengers? Ang sobrang galit. Paano tayo makakapagpahinga sa ating mga tagumpay habang si Erudia ay nananatiling nasa ilalim ng pagbabante?
Dapat tayong magpatuloy. Ang apat na basilisk ay pakitang tao na nanumpa na tanggalin ang Avengers nang mabalitaan nilang nanatiling aktibo ang huli. Maaaring natakot sila sa Northern Demon ngunit sa kanilang sariling mga kakayahan, hindi sila dapat magkaroon ng problema sa pagkuha sa Avengers. Kung si Levi ay may kalahati ng iyong mga biltod, ang karamihan sa mga Avengers ay hindi nakatakas. Ang karamihan ay may mataas na pag-asa para sa apat na basilisk at labis na nagalit kay Levi, na pinaniniwalaan nilang pinahintulutan ang mga Avengers na makatakas nang siya ay sumalungat sa mga utos, at hindi sinang-ayunan ang pagiging maliit na ipinakita niya nang ang apat ay ipinadala sa halip laban sa Northern Demon. Sa kanya, bilasan mo at makipag-ugnayan kay Levi upang gamitin ang Crown King ay malutas ng isang beses at para sa lahat. Sa isang lugar sa loob ng bituka ng Ether, kinuha ni Levi ang isang malalim na draw, at sa tabi niya, nakita ang Northern Demon. Ni hindi nanalo sa laban na iyon, ngunit pareho silang nasawi sa laban. Talagang may kakayahan si Levi na tapusin ang Northern Demon, ngunit tiyak na napigilan na makilala ng huli ang kanyang pagpatay. Pinili niyang lumikha ng ilusyon na pareho silang nasawi upang matanong niya ang hilagang demonyo upang malaman kung paano niya nalaman ang tungkol dito, at marahil ay makakahanap ng mga sagot sa kanilang nag-aalab na tanong na mayroon siya tungkol sa kanyang sariling amo. Gayunpaman, ang Northern Demon ay nanlamig, at hindi siya nagawang gisingin ni Levi kahit anong pilit niya. Kalimutan mo na, dapat ko siyang ibalik, at tingnan kung may paraan si Frederick o Mr. Quinton para magising siya, sabi ni Levi habang umiiling sa sarili. Dahil mayroon na siyang hawakan sa sitwasyon at ang Northern Demon ay hindi nagbabanta sa kanya, buhay man o patay, ang gusto lang niya sa huli ay ang kanilang mga sagot. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga mesa ay binaligtad sa kanya, ang apat na deserters ay naging mataas na tagapagligtas ni Erudia, habang siya mismo ay itinuring na deserter sa halip. Sa pagpapahalaga ng mga Dragonites, siya ay naging pabaya at nagkasala ng isang malaking pagpapabies sa tungkulin. Ang paggamit ng Avengers ay isang pagkakamali sa pamamagitan ng sariling pag-amin ni Levi, dahil pinili niyang harapin ang Northern Demon sa ibabaw ng Avengers nang matukoy na ang una ang mas malaking banta. Sa wakas ay nalaman ni Levi ang nangyari sa pagbabalik. Ang apat na basilisk ay nag-claim ng kredito para sa tagumpay at itinalaga siya bilang mga deserters kasama ang iba pang 38 sa kanyang mga kasama, at pinatay din ang lahat ng mga bilanggo ng digmaan. Mukhang sinadya nilang apat na patahimikin ang sinumang nakakaalam ng katotohanan, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, buhay pa ako. Sabi ni Levi habang may malamig na kislap na sumilay sa kanyang mga mata. Wala pa akong nakilala mas karumal-dumal pa sa buong pamilya ni Zoe, hanggang ngayon. Magagawa ng isang tao na makita ang tunay na katangian ng isang tao bago ang pang-akit ng pansariling interes at ang banta ng kamatayan. Paano nang ahas na tanggapin ng apat na iyon ang mga papuri at karangalan na makoronahan bilang mga araw sa pamamagitan ng pagtaksil sa napakaraming kasamahan nila? Iyan ay simpleng kasuklam-suklam. Napatay mo ba ang Northern Demon? Nagawa mo pa bang talunin siya? Lalagyan ng nobela. Imposible para sa galit na si Levi na sikmurain ang katotohanan na ang apat na tumalikod ay naging pambansang bayani, at naging determinado siyang humingi ng hustisya sa ngalan ng halos libong nasawing miyembro ng Suicide Squad. Apat na basilisk, ha? Mabuti, maghintay ka. Pagkatapos ay bumalik si Levi sa lungsod ng Oakland nang may pagkasabik. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1503. Ang apat na basilisk ay lubos na nasisiyahan sa atensyon na kanilang natatanggap, ngunit sa parehong oras, hindi mapakali dahil wala sa kanila ang magiging ligtas hanggang sa ang 39 ay matagpuan at mapatay. At kaya, pinagsama-sama ng apat na basilisk ang lahat ng mga ito, upang mahanap ang mga ito ang kamag-anak na kawalan ng kapangyarihan, paggalang at tungkulin sa apat na basilisk ay kinakailangan na ang 38 miyembro ng Suicide Squad ay na-round up ng medyo mabilis. Hindi kami deserters. Napigilan natin ang pananambang ng Avengers, at isa pa sa atin ang pumatay sa Northern Demon mismo. Tutol nila. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay sinalubong lamang ng panunuya. Sa buong Erudia, sino ba ang hindi nakakaalam sa iyong paglisan? How does you even try to defend yourself? Pakinggan mo ba iyan? Na isa sa kanila ang pumatay sa Northern Demon. Nataman na ba ang ulo ninyo? Pinatay ng isa sa inyong lahat.
May ideya ba kayong lahat kung gaano kakilakilabot ang Northern Demon? Anong biro? Siya ay natalo sa pinagsamang pagsisikap ng 4 na Basilisk. Iyong mga kasama mo ang pumatay sa Northern Demon. Hindi ka ba makakagawa ng isang cover story na mas kapanipaniwala kaysa doon? Ang mga nanghuli, na nakasaksi mismo sa husay ng Northern Demon, ay natural na hindi bumili sa bersyong iyon ng mga account at patuloy na tinutuligsa ang mga lalaki mula sa Suicide Squad na hindi nila iniisip. Ang Suicide Squad ay nagsimulang magprotesta ng galit na galit. Hindi, nakita namin mismo na isa sa amin ang nakapatay ng suntok. At ang pangalan niya ay Malcolm Langston. Ang 4 na Basilisk ay ang mga tunay na deserters. Nilinlang nila ang iba pang 900 sa mga lalaki para pigilan ang Northern Demon para mapadali ang kanilang sariling pagtakas. Mahigit 9 na miyembro ng Suicide Squad ang namatay dahil sa kanila. Walang hiya ang 4 na Basilisk. Nag-claim ng credit kapag malinaw na ibang tao ang nakatalo sa Northern Demon. At pinatahimik din nila ang lahat ng mga bilanggo ng digmaan na nagpatotoo sa katotohanan. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sariling karangalan, ang kanilang mga pagtatangka sa panghihikayat ay nahulog sa mga bingi. Bakit huminto dyan? Ipakita sa amin kung ano pa ang mayroon ka. Sasabihin mo ba na ang Northern Demon ay hindi patay at muling lilito isang araw? Sige at sabihin mo. Tingnan mo kung maniniwala kami sa iyo. At ang mga lalaking nakahuli sa kanila ay nagsimulang tumawa, at tumingin sa 30 kakaibang miyembro ng Suicide Squad na parang mga tanga. Sino ang maniniwala sa anumang bagay na lumabas sa dila ng isang grupo ng mga deserters, gaano man sila makatwiran? Panoorin itong mabuti. Matatapos ang ating mga trabaho sa sandaling dumating ang 4 na Basilisk. Ang mga kalalakihan mula sa Suicide Squad ay nagsimulang matakot para sa kanilang sariling buhay nang marinig nila na ang 4 na Basilisk ay papunta na, dahil ang kanilang pagdating ay tatatakan ang kanilang sariling kapalaran. Hindi kami deserters. Ito ay ang 4 na Basilisk. Walang maniniwala sa kanila dahil ang anumang sinasabi nila ay i-dismiss bilang bahagi ng kanilang mga pagtatangka na alisin ang kanilang sarili sa kawit. Napakabilis, ang party ay sinalubong sa kalagitnaan ng mukhang mamamatay tao na 4 na Basilisk na dumating para sa mga bihag. Sige, ibigay mo sila. Kukunin natin dito. At kasama nito, umalis ang iba. Iniwan ang Suicide Squad sa awan ng 4 na Basilisk na tumingin sa kanila nang may masamang hangarin. Tumakbo. Saan ka tatakbo? Nakangiting sabi ni Eastern Beast. Mga kasuklam-suklam na B****. Maaga o huli, malalaman ng lahat ang katotohanan. Kumpol ng mga taksil. Isang kahihiyan ang makihalubilo sa mga katulad mo. Kasad ang Suicide Squad. Ha. Isang kakilakilabot na kahihiyan kung gayon, dahil hindi mo na makikita ang araw na iyon. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ng Eastern Beast. Sandali lang, may nawawala. 39 yata sila bakit 38 lang ang nandito? Biglang tanong ng Western Monk. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1504. Hindi maalis ang kanyang sarili mula sa pakikipagsabwatan. Ang Western Monk ay unti-unting naunawaan ang kanyang sariling mahirap na kalagayan at inihanay ang kanyang sarili sa iba pang 3. Upang mapanatag ang kanyang pag-iisip, sinikap niyang alisin ang lahat ng mga banta sa kanya, at sa gayon ay mas maislan sa bagay na ito kaysa sa kanyang mga kasamahan. Tama ka, muntik na nating ma-overlook yun, the other 3 realized. Sa totoo lang, ang taong iyon ay ang isa sa mga miyembro ng Suicide Squad ay intuitive na tumugon hanggang sa siya ay pinigilan ng isa pa. Tama iyan. Kulang na kami sa isang nagtatago na may nagpadala ng ebidensya ng iyong mga krimen, at ilalantad kanya kung sakaling gawin mo ang isang daliri sa amin. Iyon lang ang tanging paraan para mailigtas nila ang sarili nilang buhay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Papatayin ko kayong lahat, sabi ng Eastern Beast habang nakataas ang kamay. Hindi. Ang Western Monk ay mabilis na namagitan. Banta ang lalaking ito hanggat nawawala. Kailangan nating malaman kung sino siya. Akala ko si Malcolm Langston iyon. Kasama ko ngayon. Kailangan nating pumunta sa Westford. At umalis ang 4 na Basilisk upang tugisin si Malcolm. Nakatago sa isang mas discreet na lokasyon sa malayo sa Westford, si Malcolm ay nahuli pa rin at kinuha, dahil sa kabila ng kanilang sariling mga limitasyon,
ang apat na basilisk ay hindi napigilan sa lakas ni Erudia sa likod nila. So, ikaw ang deserter. Malamig na tuya ang Eastern Beast. Hindi ako iyon. Habang ang pangalan ko ay Malcolm Langston, ang taong sumali sa Suicide Squad ay si Levi. Siya ang deserter, at wala akong kinalaman dito. Tama iyan. Si Levi ang pumalit sa anak ko. Inosente ang anak ko, dagdag ni Wilton. Sa tingin mo bibilhin ko yan. Alisin mo siya. Bakit ka magtatago kung wala itong kinalaman sa iyo? Ang lahat ay tila isang dahilan para sa apat na basilisk, dahil ayon sa mga Dragonites, umalis si Levi upang harapin ang mga Avengers. Pupunta siya sa Suicide Squad bilang kapalit mo. Nakakatuwa. Pilit na dinala ng apat si Malcolm, at sa kalagitnaan ng kalsada, biglang sumuko ang Eastern Beast, mamatay. Hindi, huwag mo akong patayin. Tila may gustong sabihin si Malcolm, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Eastern Beast. Puff! Namula si Crimson sa bibig ni Malcolm nang bumagsak siya sa sahig habang nakadilat ang mga mata. Walang sino mang inaasahan na ang pagpapadala kay Levi upang mamatay sa kanyang lugar upang makuha ang mga parangal ay makikita ang mga gulong ng kapalaran na bumalik sa kanya sa ganoong paraan. Nakatakdang mamatay sa kabila ng lahat, ito ay naglalarawan na ang isang tao ay hindi dapat maghangad ng masama sa iba baka ang karma ay dalawin sa kanyang sarili. Phew! Bumantong hininga ang apat na basilisk, nahingang maluwag na kahit papaano ay inalagaan na nila ang maluwag na wakas na ito matapos alisin ang kanilang sarili sa iba pang 38, at ngayon ay wala nang ibang natitira sa mundong ito na nakakaalam ng katotohanan. Sa sandaling ito, bumalik si Levi sa Oakland City, ginulo ang mga inaasahan ng mga Dragonites na maaaring huminahon siya sa ilang panahon. Ang iyong di makatwirang pagtalikod sa iyong posisyon ay nahuhulog sa pagtakas ng mataas na utos ng Avengers mula kay Erudia. Ito ay isang seryosong pagpapabiis sa tungkulin, kaya ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Ang mga miyembro ng konseho ng mga Dragonites ay humingi kay Levi. Tumango si Levi. Aminin ko ang paglabag na ito sa tungkulin, ngunit. Pero ano? Pumunta ako kay Aether at binawasan ng bahagi ang puwersa ng Avengers, at inalis din sa amin ang Northern Demon. Wala akong hinihiling kundi ang pagkakataong tabyusan ang aking mga pagkakamali sa pamamagitan ng aking mga gawa. Nagdulot iyon ng katahimikan sa buong silid na nabasag lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Nasisiraan ka na ba ng bait, Levi? Malinaw na ang apat na basilisk ang tumalo sa Northern Demon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1505. Nakakadismaya, Levi. Hindi namin inaasahan na lalabas ka para magkaroon ng kredito sa panahon na ito. 10,000 tao ang nakasaksi sa pagtatagumpay ng apat na basilisk laban sa hilagang demonyo sa mismong mga mata nila, kaya paano mo kami maniniwala na ikaw ang pumatay sa kanya? Matagal ka na naming inayos, Levi, at ginawa mo pang Crown King. Para isipin na maaari kang lumapit at subukang gumawa ng kredito para sa iyong sarili. Yaong mga naruroon ay nagkakagulo, at tiniyak na ang kanilang pagkabalisa kay Levi ay may pabatid. Ang paniwala na pinatay ng apat na basilisk ang Northern Demon ay naging canonical na salaysay mula nang ang apat ay iproklama bilang mga bayani ng bilyon-bilyong tao sa Erudia. Kung sasabihin ni Levi sa kanila kung hindi ay ang lumipad sa harap ng lahat ng bagay na pinaniwalaan ng lahat, kaya ang kanilang pagkabalisa at hindi paniniwala ay inaasahan. To be honest, Levi, isa lang ang dahilan kung bakit hindi ka pinadala laban sa Northern Demon, at iyon ay dahil hindi kanya kapareha. Ang fusion attack ng apat na basilisk ay sinadya upang talunin siya. Sandaling katahimikan ang bomb alot kay Levi. Ang fusion attack ay ganap na hindi laban sa Northern Demon. Ang Crown King. Alam namin kung gaano kakagaling, dahil naipakita mo ang iyong talento at ginawa mo si Erudia ng isang malaking karangalan sa Mount Drago. Ngunit tiyak na hindi ka maaaring magpakita ng ganito at muli sa ating mga disipulo at kanilang makatarungang gantimpala. Maaari ko bang itanong kung ano ang ginawa mo sa labanan laban sa Northern Demon? Nakipag-away ka ba, nagdugo, o nasugatan dito? Nakita mismo ng lahat ng ating mga disipulo ang pumatay sa Northern Demon, kaya paano ka makakapasok dito at mag-claim ng credit para doon? Dapat mo bang tanggapin ang kredito para sa lahat bago ka makaramdam ng kasiyahan?
Pinandilatan ng 4 na hellhound si Levi, na naagrabyado sa ngalan ng sarili nilang mga alagad. Ang pagpatay sa Northern Demon ay maaaring hindi pa nagagawang tawagan, ngunit tiyak na hindi mo kailangang subukang-subukan iyon para sa iyong sarili. At saka, nakagawa ka na ng matinding pagkakamali sa pagpayag sa lahat ng Avengers na makatakas. Hindi ka lang humihingi ng tawad, humihingi ka pa ng papuri. Wala pa akong nakitang kabataan tulad mo. To think na mataas ang tingin ko sa'yo noon. Napatawa na lang si Levi sa mga paratang sa kanya. Ang 4 na basilisk ay dumating sa maikling pagkakasunod-sunod at nasa isang matuwid na bagay nang marinig nila ang lahat. Hindi ka ba bagay, Levi? Hindi mo ba nararamdaman ang sarili mo sa pagsasabing ikaw ang pumatay sa Northern Demon? Hindi ka namin nakita kahit saan sa mga larangan ng digmaan ng Ether, oo. Ang Eastern Beast at ang iba ay nagngangalit. Sino bang nagsabi na hindi ako? Nakangiting sabi ni Levi. Ha? Ang Eastern Beast at ang iba pa ay nagulat, at pareho ang nasa isip nila habang sila ay nagpapalitan ng tingin sa kanilang sarili, siya kaya ang misteryosong lalaking iyon. Hindi nila magawang paniwalaan iyon dahil kumbinsido sila na nakita nila ang misteryosong lalaking iyon na namatay sa tabi ng Northern Demon. Kahit na siya ay nakaligtas, siya ay nanatiling nawawala hanggang sa kasalukuyan, na higit pang nagmumungkahi na siya ay dapat napatay na at sa makatuwid ay hindi maaaring si Levi. Nakakatawa, lalagyan ng nobela. Kami ang pumatay sa Northern Demon, at wala kang kinalaman dito, okay. Paano magiging posible na magkaroon ng isang walang hiyang tulad mo? Bilang Eastern Beast, at ang iba pang dalawa ay sinaway ni Levi, pinipigilan ng Western Monk ang kanyang dila dahil lubos niyang nalalaman ang mga tunay na walang hiya ay sila mismo. Ang kanlurang monk ay hindi maaaring sumalungat sa kanyang sariling budi upang akusahan ang isa pa dahil iyon ay magiging labis para sa kanya. Kayo ba ang pumatay sa Northern Demon? Insusya niyang tanong ni Levi. Oo, ginawa namin. Ipinahayag ng Eastern Beast at ang dalawa pang iba. Hehe, basura. Buhay pa ang Northern Demon. Dumagundong si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1506. Ang Northern Demon ay buhay pa at darating sa ilang sandali. Ibinigay na siya ni Levi kina Benny at Frederick na, sa kanilang opinyon, ay na-diagnose at natiyak na ito ang kaso. Ang nakakagulat na paghahayag na ito ay nagkaroon ng lahat ng tao sa tahi. Paano nakaligtas ang hilagang demonyo kung iba ang pinatunayan ng maraming tao bukod sa 4 na basilisk? Maging ang natitirang 38 miyembro ng Suicide Squad, kasama ng libong iba pa, ay nagpatotoo dito, o ang mga tagasunod ng Northern Demon ay hindi sumuko sa kanilang sarili. Sino pa ang maniniwala sa mga sinasabi mo na ang Northern Demon ay buhay pa sa puntong ito? Levi, Levi. Ang iyong kwento ay nagiging malayong-malayo sa 1 minuto. Una, sinasabi mong ikaw ang pumatay sa Northern Demon, at pagkatapos ay sasabihin mong buhay mo pa siya. Hindi mo ba kinokontra ang sarili mo dito? Maaari ka bang magkaroon ng decency na mag-isip ng maaga bago lumabas sa mga kasinungalingan? Lalagyan ng nobela. Oo, ang pagdedeklara na ang Northern Demon ay hindi patay matapos mabigang mag-claim ng credit para dito. Maganda yan. Ang lahat ay nagtatawanan sa kanyang gastos, kabilang ang Western Monk na sa una ay nag-aalala na si Levi ay maaaring may isang bagay, ngunit nabuhayan ng loob kapag naisip niya na si Levi ay nagpahayag narito upang isulong ang kanyang makasariling layunin. Sa ngayon, lahat ng Dragonites ay nagalit. Tinanggap mo ba kaming tanga, Levi? Ang pag-aangkin na ang Northern Demon ay buhay pa rin laban sa karaniwang kaalaman ng 1 bilyong tao. Di ba sabi mo pinatay mo siya kanina? Paanong hindi pa siya patay ngayon? Itinuring ni Levi ang masa. Hindi ko sinabi na pinatay ko siya, pero naalis ko siya. Sige. Dahil inaangkin mo na naalis mo na siya, paanong hindi mo nakita? Nasaan ka? Tanong ng Western Monk. Nasa loob ako ng Suicide Squad. Sabi ni Levi. Ang Suicide Squad. Imposible. Alam namin ang pangalan ng bawat miyembro at ako na mismo ang tumawag sa kanila, kaya walang paraan na mapabilang ka sa kanila. Matigas na iginiit ng Western Monk. Nagpunta ako doon kapalit ng ibang tao. Sa lugar ng iba. Don't tell me na ikaw ang pumalit kay Malcolm Langston. Nakangiting sabi ng Western Monk. Tama iyan. Ako ang pumalit sa kanya.
At ako ang nanguna sa 38 nang maghiwalay kami ng landas. Nagpatuloy si Levi sa paglalarawan ng sitwasyon ng detalyado. Mukhang very informed ka. Nakakalungkot na walang pumalit sa kanya si Malcolm, dahil siya mismo ang pumasok. Ngumisi ang Southern Warrior. Amin din siya sa paglisan kung saan siya pinatay namin, kaya itigil mo na ang pagtatangkang linlangan kami, Levi. Wala kang kinalaman sa usapin tungkol sa Northern Demon, kaya maaari mo na ring itigil ito dahil walang maniniwala sa iyo. Tama iyan. Sa nakalahad na katotohanan, ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Napatingin sa kanya ang lahat ng may pangungutya. Kung gayon paano mo ipapaliwanag ang kawalan ng iyong fusion attack laban sa Northern Demon? At sinasabi niya na 3 beses siyang mas malakas kaysa dati. Ganti ni Levi. Simple lang yan. Sinisikap kami ng Northern Demon na natakot sa pamamagitan ng pagmamalabos sa kanyang sariling katapangan. Ang fusion attack ay nakagawa na sa kanya ng isang matinding suntok, at siya ay nagtitiis lamang at hindi nagpapakita nito. Hindi mo ba nakikita na nasa huling paa na siya nang sumugod kami sa tabi ng Suicide Squad at tinapos siya? Kahit na mali ang kanilang paliwanag, kung ano ang ibinuka ng 4 na basilisk ay naging katotohanan dahil mayroon silang mga tainga ng 1 bilyong kaluluwa sa Erudia. Walang sino man ang maghay-hinala sa kanila, ni sino man sa kanila ang maniniwala kay Levi. Pero ako, hindi sila, ang tumalo sa Northern Demon. Hindi lang sila umalis, naging sanhi din sila ng pagkamatay ng buong Suicide Squad. Galit na pagtatalo ni Levi. Ang mga nagmamasid ay tumingin lamang sa kanya ng malamig na tugon, at ang kanilang pagtanggi ay nakikinig ay nag-iwan kay Levi na medyo bigo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1507. Masasabing wala ni isang tao sa buong mundo ang handang maniwala sa kanya ngayon, at sa kabaligtaran, dahil sa kanyang malaking pagpapabiye sa tungkulin, ang pananatili sa kanyang posisyon bilang Crown King mismo ay pinag-uusapan. Kung walang sapat na ebidensya, imposibleng mailantad niya ang 4 na basilisk. Higit pa rito, upang subukang ipaglaban ang kanyang sarili laban sa 4 na basilisk na kinilala bilang mga bayani ng lahat ay lalaban sa buong Erudia, isang mataas na kaayusan sa sarili nito. Sige na Levi, tingnan natin kung ano pa ang mayroon ka. Sa tingin mo ba may maniniwala sa iyo? Itinuring siya ng 4 na basilisk ng may pagyayabang. Mas mabuting manatiling grounded, binata. Huwag masyadong mapag-imbot, sabi ng Western Spirit habang tinapik ang balikat ni Levi. Labis kaming nadismaya sa iyo, Levi. Sa pag-iisip na tatawagan mong mag-claim ng credit para sa sarili mo. Sige, tama na ito. Gusto naming malaman kung bakit hindi ka pumunta at alisin ang Avengers gaya ng iniutos namin. Ano ba talaga ang iniisip mo? Bilang tugon sa pagtatanong, si Levi ay nakaka-relax at nakangiti. Sa pagitan ng Avengers at Northern Demon, nakita ko ang huli dahil mas malaking banta, kaya pumunta ako kay Ether para harapin siya. Ang mga nagmamasid ay natahimik lahat. Sinasadya mo bang galitin kami sa pamamagitan ng paghahabol pa rin sa paniwala na ikaw ang tumalo sa Northern Demon? Maliwanag na nabigo ka sa iyong mga tungkulin at nakagawa ng isang malubhang pagkakamali sa paghuhusga, at nagpapanggap ka pa rin na ginawa mo si Erudia ng isang serbisyo at sinisikap mong purihin ang iyong sarili para sa pagsisikap ng ibang tao habang ikaw ay narito. Ang natitirang bahagi ng silid ay tahimik na namumula na para bang si Levi ay asar sa lahat ng sabay-sabay. Mangyaring buksan ang iyong mga mata at nakikita ang mga pagkakaiba, makikita mo na may higit pa rito kaysa sa nakikita ng mata. Ako, si Levi Garrison, ay hindi humihingi ng gantimpala o pagkilala sa pagkatalo sa Northern Demon, katarungan lamang ang dapat gawin. Ang rehas ni Levi. Ang lahat ng ranggo at talaan ng mga Dragonites ay napaungol kay Levi sa galit. Ito ay isang napaka-disappointing araw. Bakit hindi mo napagtanto ang kamalian ng iyong mga lakad, Levi? Paano ako nagkamali? Ngumisi si Levi. Sa palagay mo ba ay hindi ka nagkamali? Inalis mo na ba ang Avengers? Ang mga tao ay patuloy na isinailalim sa kanya sa time na interogasyon. Ngunit inalis ko na ang mas malaking banta, ang Northern Demon. Sabi ni Levi habang tinitingnan niya ang karamihan ng tao nang may pagkakapantay-pantay. Ikaw, ang mga miyembro ng council ay halos itaboy ni Levi na patuloy na naninindigan sa kabila ng lahat. Ikaw ay hindi maaayos,
Simula ngayon, ikukulong ka na. Maglaan ng oras upang magmuni-muni, at ikaw ay palayain sa tuwing napagtanto mo ang pagkakamali ng iyong mga lakad. Huminto muna si Levi bago siya tumawa. Pag-confine, kaya ko, pero hindi ako magsisisi dahil wala naman akong ginawang mali, simula pa lang. Kung hindi mo aaminin ang iyong maling paggawa, hindi ka na maaaring maglingkod bilang Crown King. At mapaparusahan ka rin ng mabigat. Mga bantay, dalhin mo siya sa kanyang selda at iwanan siya doon para makatulog. Sige sa akin, single ni Levi. At kaya ipinadala si Levi sa silid ng detention na nakatago sa loob ng Oakland City, isang napakaliit na silid na may sukat na 100 talampakang kwadrado ang laki. Nagbigay pa ng payo sa kanya ang isang gwardya. Pakiluwagan mo ang iyong mga labi, Crown King. Sa iyong mga kontribusyon para kay Erudia, hindi gagawing mahirap ng aming mga superior ang mga bagay para sa iyo hanggat hindi ipinapakita na ikaw ay nagsisisi. Nakangiting sagot ni Levi, Justice shall prevail. Dahil malinis ang aking budi, naniniwala ako na ang katotohanan ay maghahayag mismo sa tamang panahon. Umani iyon ng tawa ng iba. Paano ito posible? Alam ng lahat na pinatay ng 4 na basilisk ang Northern Demon. Anong ebidensya ang mayroon kalaban sa kanila? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1508. Ipinikit ni Levi ang kanyang mga mata para magpahinga ng hindi umimik. Dahil walang nagtitiwala sa mga salita ko, minabuti kong manahimik. Anyway, ginto ang katahimikan, lalagyan ng nobela. Binigyan siya ng guard na naka-duty ng isang nakikiramay na sulyap at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi talaga siya karapat-dapat na tanggalin ang kanyang titulo bilang Crown King dahil sa kanyang pagiging impulsiveness. Marami ang nabigla nang malaman na bihag si Levi sa silid ng kulungan. Kumbinsido sina Albus, Thierry at ang iba pa na may mali. Tumanggi silang maniwala na si Levi ay naging duwag na deserter. At saka, out of their expectation na balang araw ay papatayin si Malcolm. Si Wilton at ang iba pa ay nagdadalamati sa pagkamatay ni Malcolm. Galit sila sa galit at sinabing si Levi ang may kasalanan. Mula noon, nagtanim ng sama ng loob si Wilton sa kanya. Kung hindi dahil kay Thierry, na ipaghiganti niya ang pagkamatay ni Malcolm sa pamamagitan ng pag-target kay Zoe. Nasaan ang hustisya? Paanong ang aking anak ang mapaparusahan dahil sa kanyang paglisan? Ang kawawang anak ko ay ginawang scapegoat dahil sa kanya. Levi Garrison, huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin dahil bihag mo lang ngayon. Kapag pinakawalan ka mamaya, mag-settle ako ng score sa iyo. Sigaw ni Wilton. Samantala, nagsimula ng talakayin ng 4 na basilisk ang paggamit ng Crown King. Mahuhulaan nila na hindi madaling susuko si Levi at magkukumpisal gaya ng hinihiling. Kaya, sa malaot madali ang titulo ng Crown King ay magiging kanila. Sa sandaling iyon, maging ang Eastern Hellhound at ang 3 pang mula sa 5 Dragons of Erudia ay iginagalang din ng iba. Iminungkahi pa ng iba na italaga ang Eastern Hellhound at ang 3 pa bilang Imperial Trainer para makapag-ambag sila sa paglinang ng mahuhusay na bagong dugo para kay Erudia. Isang pagpapala para kay Erudia na magkaroon ng mga bagong batch ng mga batang babae tulad ng 4 Basilisk. Para naman sa 38 natitirang miyembro ng Suicide Squad, ang Eastern Beast at iba pa ay talagang nilayon na tapusin sila. Gayunpaman, pinigilan siya ng Western Monk na gawin iyon dahil ayaw niyang gumawa pa ng mga kasalanan. Kung tutuusin, wala silang dapat ikatakot dahil sila ang kasalukuyang may kontrol sa 38 nakaligtas. Bukod pa riyan, kailangang buhayin sila ng 4 na basilisk bilang mga saksi na nagpapatunay na sila ay pumatay sa Northern Demon. Kamakailan, alam nila na nagsimulang magduda ang mga tao sa kanilang bersyon ng kwento sa labanan sa base ng pagsasanay ng Ether. Ang ilan sa kanila ay naghinala pa kung ang mga miyembro ng Suicide Squad ay talagang deserters. Nagsimulang maramdaman ng 4 na basilisk ang mga alarma na tumutunog sa kanilang mga ulo. Napagtanto nila na lubos silang umasa sa Suicide Squad upang kumbansihin ang iba sa pamamagitan ng pagpapatotoo para sa kanila. Nakangiting tiningnan ng Eastern Beast ang mga nakaligtas na miyembro ng Suicide Squad. Alam mo ba kung bakit ko kayong lahat nabuhay hanggang ngayon? Nang humiling ang 4 na basilisk sa mga miyembro ng Suicide Squad na tumstigo para sa kanila kanina, lahat sila ay nag-atubili. Fine,
Kung hindi ka pa rin pumayag, huwag mo akong sisihin kung hindi ako makasigurado sa kaligtasan ng mga kapamilya mo. Mayroon kang isang kaibig-ibig na bata na 3 taong gulang, tama ba? Parehong nasa katandaan na ang iyong mga magulang, at ikaw, patuloy silang binyantaan ng Eastern Beast isa-isa. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang mga miyembro ng Suicide Squad ay nag-igting at nagmura. Wala silang pagpipilian at nauwi sa pagpapatotoo para sa 4 na basilisk. Pagkatapos noon, wala nang naglabas ng paksa o nagdududa sa mga salita ng 4 na basilisk. Sa paglipas ng panahon, bihag pa rin si Levi sa silid ng kulungan. Tumanggi siyang sumuko sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang sinasabing pagkakamali. Kahit ilang araw na ang nakalipas ay hindi na siya dinadalhan ng guard ng pagkain at inumin, cool siya gaya ng dati. Ano ang problema? Si Levi Garrison ay hindi pa rin nakakalimutan sa kanyang maling gawain. Nagtaas ng boses ang isa sa mga miyembro ng konseho ng mga Dragonites. Ang Crown King ay hindi nakakaramdam ng pagkakasala at iginiit na wala siyang ginawang mali. Magalang na nagsumbong sa kanila ang gwardya. Damn it! How dare he challenge us? Sige, sabihin sa kanya na bibigyan na lang namin siya ng 3 araw. Kung tatanggi pa rin siyang aminin ang kanyang pagkakamali, aalisin natin ang kanyang titulo bilang Crown King. Nang marinig ang mga salita ng mga miyembro ng konseho, ang 4 na basilisk ay nasa buwan. Natitiyak nilang makoronahan sila bilang bagong Crown Kings kapag natanggal na si Levi sa kanyang titulo. Hinaplos ng Eastern Hellhound at ng 3 pa ang kanilang balbas habang tumatango sila sa lubos na kasiyahan. Talagang anabangan nila ang tagumpay ng kanilang mga alagad at makoronahan bilang Crown Kings. Gayunpaman, napangiti na lamang si Levi nang marinig ang mga pananakot at nanatiling tahimik. Hindi nagtagal, araw na nang itinakdang deadline para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1509. Matieg ang pinayuhan siya ng gwardya, ito na ang iyong huling pagkakataon. May 2 oras pa, mangyaring pag-isipang mabuti, dahil baka matanggal ka sa titulong Crown King. Wala naman akong ginawang masama. So, ano ang dapat aminin noon? Walang ganang sagot ni Levi habang nakapikit ang mga mata. Markang paywa, talagang matigas ang ulo niya. Ungol ng guard. Iyon ang huling countdown. Sa loob ng wala pang 2 oras, kailangang bumaba si Levi bilang Crown King. Ang 4 na basilisk at ang 5 dragon ng Erudia ay naghihintay sa sandaling iyon sa pag-asa. Halos hindi na sila makapaghintay sa sandaling ang The 4 Basilisk ay malapit ng makoronahan bilang Crown King. Samantala, si Frederick, ang hari ng mga doktor ng militar ay kalalabas lamang ng isang manor sa Oakland City. May isang lalaki na hindi gumagalaw na nakahiga sa kwarto. Sa isang iglap, binuksan niya ang kanyang mga pare ng kumikinang na mga mata. Buhay pa ako. Nasaan ako ngayon? Bakas sa boses niya ang lamig. Ang lalaki pala ay Northern Demon. Tandang-tanda niya na pareho silang namatay ni Levi bago siya nawalan ng malay. So, buhay pa ako. Iniligtas siguro ako ng Avengers. Levi Garrison, sigurado akong hindi mo akalain na buhay pa ako. Hahaha, histeryosong tumawa ang Northern Demon. Kahit na siya ay nagtamo ng matinding pinsala, mabilis siyang gumaling pagkatapos na gamutin ni Frederick at ng iba pa. Dahil sa kanyang kakaibang paraan ng paglilinang, nakuha niya ang kanyang kakayahan at lakas sa hindi kapani-paniwalang bilis. Pagkatapos mag-cultivate ng isa pang 2 oras, nabawi niya ang higit sa 3 kapat ng kanyang pinakamalakas na lakas. Ito ay Oakland City, hindi ba? Sinaktan nito ang Northern Demon sa sandaling umalis siya sa manor. Sa isang iglap, ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang nakakatakot na ngiti. Parang may mali siya na naglalaro sa isip niya. Sa kabilang banda, ang oras ay para kay Levi. Namumula ang mga mukha ng Dragonite sa galit habang iginiit niya na nagsasabi siya ng totoo. Strip Levi ang kanyang titulo bilang Crown King. Ang seremonya ng koronasyon para sa 4 na basilisk ay gaganapin pagkatapos ng 7 araw. Magkakapareho silang 4 na titulo ng Crown King. Bukod dito, ang Eastern Hellhound at ang 3 pa ay itinatalaga bilang Imperial Trainer para kay Erudia at gagampanan ang mga responsibilidad na linangin ang mas maraming bagong dugo para sa atin. Napatulala ang lahat sa napakalaking anunsyo mula sa mga miyembro ng konseho ng mga Dragonites. Gayunpaman,
Walang nang ahas na tumutol dahil malaki ang naiambag ng 4 na basilisk sa pagpatay sa Northern Demon. Walang kahit katiting na pagbabago sa mukha ni Levi. Sa kanyang mga mata, ang Crown King at ang God of War ay mga pangalan lamang. Hindi siya nag-abala tungkol sa mga pamagat. Gayunpaman, naasar siya sa 4 na basilisk dahil sa pagiging mapanlinlang at manipulative. How dare they twisted the fact and deceive the others. Kahit na ganoon, kalmado pa rin siya gaya ng dati. Naniniwala siya na malapit nang mabubunyag ang katotohanan. Kahit natanggalin nila ang iyong titulo bilang Crown King, maaari mo pa ring hawakan ang posisyon bilang God of War. Kung tutuusin, si Windsor at ang iba pa ay hindi pa rin may kukumpara sa iyo. Muling pinayuhan siya ng gwardya. Ngumiti lang si Levi at sumagot, "It doesn't matter. Levi Garrison, dahil hindi mo pa rin alam ang iyong maling gawain, ipagpatuloy mo ang pagmumuni-muni sa sarili sa silid ng detention." Ang mga miyembro ng konseho ng mga Dragonites ay naglalaban ng i-update sila ng gwardya sa reaksyon ni Levi. Habang si Levi ay patuloy na nakakulong, ang 4 na basilisk ay nagsimulang magdiwang sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang engranding pagdiriwang. Ang mga Dragonites ay nagtalaga ng mga kinatawan na dumalo sa pagdiriwang. Bukod doon, naroon din ang 5 dragons ng Erudia. Napakaraming tao ang dumating at bumati sa 4 na basilisk, lalagyan ng nobela. Ang 4 na basilisk ay namula sa tuwa. Maging ang Western Monk ay unti-unting nagsimulang tanggapin ang kanilang bagong titulo. Hindi tayo karapat-dapat sa titulong Crown King. Walang alinlangan, underqualified pa rin kami para sa posisyon. Ang 4 na basilisk ay mapagpanggap sa pamamagitan ng paglalagay ng isang mapagpakumbaba na tingin. Siyempre deserve mo. Malaki ang naiambag mo sa pagpatay sa Northern Demon. Higit pa, dumaan ka sa assessment ng mga Dragonites. Imposibleng gumawa sila ng maling paghuhusga. Hindi na kailangang sabihin, ikaw ay masama at karapat-dapat dito. Lahat ay nambobola sa kanila. Salamat sa iyong suporta. Kung gayon, tatanggapin namin ang titulo ng may malaking karangalan. Inaasahan namin ang iyong patuloy na suporta pagkatapos nito. Same time na nagpasalamat ang 4 sa mga bisita. Masaya ang mga bisita. Ang mga tunog ng mga baso ay kumakalat kung saan-saan. Biglang may sumugod at sumigaw, "Malaki ang problema natin. Nandito na ang Northern Demon." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1510. Ang lahat ay natulala, at ang kanilang mga puso ay tumibok ng takot. Boom! Parang kulog ang mga salita niya. Ang kasiglahan ng pagdiriwang ay napalitan ng pin drop na katahimikan sa isang iglap. Ang lahat ay hindi gumagalaw tulad ng mga estatwa. Sampal, basag, bang, may sunod-sunod na tunog mula sa pagkabasag ng mga baso at plato sa lupa. Ito ay kung paano ang pangalang, Northern Demon, ay nagpapadala ng panginginig sa lahat ng mga tinik at saka, patay na raw siya. Ang 4 na basilisk ay maagang nagdiriwang dahil malapit na silang makoronahan bilang Crown King. Gayunpaman, ang Northern Demon ay buhay at muling lumitaw. Lalagyan ng nobela. Ang Eastern Hellhound at ang iba pang 3 ay nagyelo sa lugar, gayon din ang 4 na basilisk pati na rin ang iba pa. Nagpalitan sila ng tingin ng hindi nagsasalita. Unti-unti lang silang natauhan makalipas ang 1 minuto. Ano, buhay pa ang Northern Demon? Natatakot na tumango ang lalaki habang nanginginig ang boses. Oo, buhay pa ang Northern Demon. Siya ay bumalik. Nakakatakot. Imposible. Sabay-sabay na tumili ang Eastern Hellhound at ang 3 pa. Ang Northern Demon ay pinatay ng ating mga disipulo sa Ether Training Base. Imposibleng buhay pa siya. Huwag kang gumawa ng kwentong subang at toro. Naalala din ng 4 na basilisk ang kanilang sarili at nagalit. Huwag na kayong magkalat ng chismis. Kung hindi, hindi ka namin pababayaan. Tinapos namin siya sa harap ng napakaraming pare ng mga mata. Paano pa kaya siya nabubuhay? Ingatan mo siya, bibig mo. Gayunpaman, hindi nila napigilan ngunit nakaramdam ng matinding pagkabalisa na nagsimulang bomb alot sa kanila. Mukhang natense silang lahat. Paano kung totoo? Kahit na nasaksihan nila ang parehong Northern Demon at isa pang misteryosong manlalaban na magkasama na sawi, ang kanilang mga katawan ay hindi pa rin makita kahit saan kahit na matapos ang masusing paghahanap. Inakala nila na baka natabunan ng kumunoy ang kanilang mga katawan. Bukod doon,
hindi nila maiwasang magtataka kung bakit parang naglaho sa katawan ng dalawang lalaki noong mga oras na iyon. Kahit na ang maliit na katawan ng isang ibon ay natuntun pa rin sa paghahanap, hindi banggitin ang mga katawan ng dalawang lalaki. Gayunpaman, sinabi nila na patay na ang Northern Demon. Gumagawa ka ba ng story? Imposibleng lumitaw muli ang Northern Demon. May kabayaran ang paggawa ng kwento. Tanong sa kanya ng ilang miyembro ng Council ng Dragonites na may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ng ikatlong pangkat ng Wolf Squad ang Northern Demon at nakipag-away sa kanya. Gayunpaman, lahat sila ay natalo, mariing paliwanag ng lalaki. Nakumpirma na ang Northern Demon ay narito sa Oakland City ngayon. Dagdag niya ulit. Ano, nabunggo siya ng Wolf Squad. Talagang nakakatakot iyon para sa mga Dragonites. Ang Northern Demon ay nasa Oakland City ngayon. Anong nakakakilabot na balita? Oo, nakumpirma iyon bilang huling update mula sa ikatlong club. Sa sandaling iyon, ang mga Dragonites ay nababalisa na parang mga pusa sa isang mainit na bubong ng lata. Sa kabilang banda, naging maputi ang apat na Basilisk. Buhay pa ba ang Northern Demon? Nagtaas ng boses ang Eastern Hellhound at ang tatlo pa. Imposible. Ang Northern Demon ay pinatay ng aming apat na alagad. Paano siya muling lilito? Siguradong nagkamali ka. Huwag na huwag mong sasabihin na siya nga. Northern Demon kung walang konkretong ebidensya. Ang mga miyembro ng konseho ng mga Dragonites ay tumingin sa apat na Basilisk na may pag-aalinlangan at nagtanong, maging tapat sa amin. Buhay pa ba ang Northern Demon? Ang mga alon ng kawalan ng katiyakan ay lumitaw sa mga miyembro ng konseho. Bigla nilang naalala kung paano binanggit ni Levi na hindi patayin ang Northern Demon. We had really, bago matapos ang Western Monk sa kanyang mga salita, pinutol siya ng Eastern Hellhound, syempre patay na siya. Tinapos namin siya sa aming sarili. Paano siya nabuhay noon? Hindi nila aaminin ang kanilang ginawa ng walang anumang ebidensya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 15:11. Higit pa rito, kumbinsido sila na imposibleng manatiling buhay ang Northern Demon. Nasaksihan nila ang pagkamatay niya kasama ang misteryosong manlalaban. Kung siya ay talagang muling lumitaw, ito ay dapat sa isang lugar sa paligid ng north ng Ether Training Base. Hindi makatuwiran para sa kanya na bigla na lang lumitaw sa Oakland City. Sa aking palagay, ang lalaking nakabangga ng ikatlong club ay maaaring manlalaban ng The Avengers o ang mga alipors ng Northern Demon na nanghihiganti sa kanya. Ang Western Monk ay nagkomento ng analytical. Sa isang iglap, halos lahat ay nakitaan ng mata sa kanyang hinuha. Oo, may punto siya. Ito ay dapat na ang katotohanan. Ganyan din ako ng paninindigan. Italaga ang aming mga tauhan ng sabay-sabay upang imbestigahan iyon. Dapat nating malaman kung sino ang kasama. Kung ito ay lumabas na sino man ang naghihiganti sa Northern Demon, lipulin sila. Bilin ng mga miyembro ng konseho ng mga Dragonites. Walang pag-aalinlangan, ipinadala ng mga Dragonites ang kanilang mga tauhan sa masusing paghahanap sa buong Oakland City, lalagyan ng nobela. Nagboluntaryo ang apat na Basilisk. Pakisabi sa amin kapag nakakuha na ng iyong mga tauhan ng anumang mga pahiwatig. Aayusin natin ang mga bagay sa lahat ng paraan. Hanggat hindi natin siya kayang tapusin, hindi tayo matatahimik. Lahat kayo ay talagang matapang gaya ng inaasahan. Napatingin ang lahat sa kanila ng may paghanga. Samantala, nagpapahinga pa rin si Levi na nakapikit sa detention chamber. Dumaan si Frederick kasama ang pinakabagong update. Boss, gising na ang Northern Demon. Ang mga bagay ay lumalabas sa aking kontrol. Baka magkaproblema tayo agad. Biglang nagmulat ng mata si Levi. Nagising siya sa loob ng maikling panahon. Paliwanag ni Frederick, kakaiba ang kondisyon ng katawan niya. Higit pa rito, mayroon siyang sariling natatanging paraan ng paglinang. Kaya, ang kanyang mabilis na paggaling. Nasaan ang mga bantay? Pakawalan mo ako. Muling lumitaw ang Northern Demon. Kung hindi natin siya pipigilan ng sabay-sabay, I bet may mga casualties. Sigaw ni Levi. Gaano man kagalit ang nararamdaman niya, ang katwiran ay palaging pangunahing prioridad para sa kanya. Alam niya na dapat siyang kumilos ng makatwiran at gumawa ng tamang paghatol. Hindi ka namin pwedeng bitawan ng ganon-ganon lang unless aaminin mo ang pagkakamali mo.
Mapapalaya ka lang pagkatapos mong pagnilayan ang sarili mong gawa, matigas na sagot ng gwardya. Tinitigan siya ni Levi nang walang magawa. Muling lumitaw ang Northern Demon at tatama sa anumang oras, ngunit nag-aalala ka pa rin tungkol dito. Kahit na lumitaw ang Northern Demon, wala sa iyo iyon. Ang 4 na Basilisk ay maaaring magsilbi dito. Mas mabuting ipagpatuloy mo ang pagmumuni-muni sa iyong mga gawa. Single ng guard sa kanya. Napabuntong hininga si Levi. Lampas sa aking kontrol na walang sino man sa Erodia ang nag-aalala tungkol sa aking sinasabi. I have tried my best kaya hindi ako dapat makonsensya kung may mangyari man. Dahil kumbinsido ang 4 na Basilisk na kaya nilang patayin ang Northern Demon, hayaan mo lang silang subukan ito. Nagpakawala rin ng malalim na buntong hininga si Frederick at umalis. Samantala, ang mga Dragonites ay nagtalaga ng kanilang mga tauhan para sa masusing paghahanap sa mga alipores ng Northern Demon. Gayunpaman, naramdaman ng Eastern Hellhound at ng iba pang 3 na ang 4 na Basilisk ay hindi mapalagay. Inalo nila ang mga ito, dahan-dahan lang. Napatay mo ang Northern Demon kanina. Pastahan namin na siya lang ang alipores nitong round. Sigurado kami na ito ay isang piraso ng cake para sa iyo upang tapusin siya sa oras na ito. Sa sandaling iyon, ang 3 Dragon Squad na ipinadala ng mga Dragonites ay nasa paghahanap ng malapit sa lugar ng Garrison Clan sa Oakland City. Natarante sila nang makita ang Northern Demon. Hilagang demonyo, Northern Demon ka, paano ka pa mabubuhay? Ang mga miyembro ng squad ay nabigla at nanginginig. Ngumisi si Northern Demon na may kislap ng bangis sa kanyang mga mata. Sinabi ko bang patay na ako? Bumalik at sabihin sa lahat ng tao sa Erodia na ako ay bumalik. Walang sino man sa inyo ang makakapidyo sa akin sa round na ito. Gagawin kong buhay na impyerno ang Oakland City. Natakot ang mga miyembro ng 3 Dragon Squad at sabay-sabay na tumakas. Ang mga Dragonites at ang 4 na Basilisk ay naghihintay ng update mula sa 3 Dragon Squad na sumugod pabalik. Sa sandaling iyon, bumigay ang mga binti ng mga miyembro ng squad na nataranta at nahulog sila sa lupa. Hilagang demonyo, bumalik na ang Northern Demon. Nangako siyang gawing isang buhay na impyerno ang lungsod ng Oakland. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1512. Bang! Ang balita ay talagang isang bolt out of the blue para sa 4 na Basilisk. Kaya, tiyak na muling lumitaw ang Northern Demon. Hindi na kailangang mag-alinlangan muli, dahil ito ang opisyal na balita mula sa mga Dragonites. Buhay pa siya, at nasa Oakland City pa siya ngayon. Ang masama pa nito, pinukaw niya na lipulin si Erodia sa pamamagitan ng pagtatakda sa Oakland City bilang kanyang unang target. Sigurado ka bang Northern Demon ang lalaki, hindi ang kanyang alipores? Nagdududang tanong ng 5 dragons ni Erodia, lalagyan ng nobela. Kinumpirma ng mga Dragonites na ito ang Northern Demon. Lahat ay napalingon sa 4 na Basilisk na nalilito. Ang 5 Dragons of Erodia ay nakatutok din sa kanila. Isa pang alon ng lubos na kawalan ng kapanatagan ang dumaan sa 4 na Basilisk. Ang Western Monk, na nakayuko sa lahat ng oras, ay nanginginig pa. Ang 4 sa kanila ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa dahil hindi nila naisip na ang Northern Demon ay mabubuhay pa. Imposible. Nakita namin ng aming mga mata na siya ay nasawi kasama ang misteryosong manlalaban. Paano siya mabubuhay pa? Anong problema? Sabihin mo sa amin ng tapat. Bakit buhay pa ang Northern Demon? Nagsisinungaling ka ba sa amin sa lahat ng ito? Ang mga Dragonites ay tumitig sa 4 na Basilisk na may kainahinala. Kung may tinatagong katotohanan, huwag mong ilayo sa amin si Mama. Ang Eastern Hellhound at ang 3 pa ay nagsimulang makadama ng isang bagay na mali. Patay na si Northern Demon. Nakita namin ito ng aming mga mata. Ganun pa man, wala kaming magawa nang lumubog ang katawan niya sa kumunoy. Hindi ka panipaniwala na buhay pa siya. Ipinaliwanag ni Heracles at Eastern Beast. Balisa, hindi natin sila masisisi. Sinimulan ng Northern Demon ang kanyang hindi pangkaraniwang malisyosong paraan ng paglilinang mula pagkabata. Kaya, hindi talaga nakakagulat na kung maaari siyang manatiling buhay. Anyway, walang dapat ipag-alala. Dahil minsan na siyang natalo ng ating mga alagad, tiyak na matatapos na siya sa round na ito. Tingnan natin kung mabubuhay pa siya pagkatapos na tuluyang masira ang katawan niya. Kumpiyansa na sabi ng Eastern Hellhound.
Ang Southern Emperor, Western Spirit at Central Army ay pinalakas din ng kumpiyansa. Oo, dahil nagawang talunin siya ng ating mga alagad kanina, sigurado akong matatalo nila siya sa ibang pagkakataon. Kayong apat, humanda lang na tapusin siya dito sa Oakland City. Saksihan din natin ang pagbagsak ng demonyo. Isang pahiwatig ng kumpiyansa ang nakasulat sa mukha ng mga Dragonites. Sa oras na iyon, ang kanilang pagkabalisa sandali ay ganap na nawala. Kami, ang apat na Basilisk ay nanigas at nawalan ng imak. Kami ba ay nakatalaga sa misyon na patayin muli ang Northern Demon? Anong biro? Silang apat ay ang tinaguriang duwag na deserters na nanggigil sa Northern Demon. Hindi man lang sila naglakas loob na tingnan siya. Paano natin siya papatayin? Alam nila na hindi nila magagawa ang misyon dahil hindi sila nakatalo noon sa Northern Demon. Ang kanilang fusion attack ay hindi maihahambing sa kanyang kapangyarihan. Kung hindi dahil itinayo nila ang mga miyembro ng Suicide Squad, tiyak na mapapawi din sila ng Northern Demon. Ano bang nangyayari sa inyong lahat? Napakaputlo mo. May nakakita ng mali sa kanila. Wala naman actually. Medyo nadidismaya lang kami na buhay pa ang Northern Demon. Pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, naiinip na sagot ng Eastern Hellhound. Huwag kang matakot. Mayroon kaming lahat ng makapangyarihang eksperto na sumusuporta sa iyo sa Oakland City ngayong round, siguradong wala na ang Northern Demon ay papatayin. Oo, kami mismo ang magbabantay sa iyo sa laban ngayong round. Huwag mo nang kalagkarin. Kung hindi, ang Oakland City ay sasaktan ng Northern Demon anumang oras. Sa pamamagitan nito, ang apat na Basilisk ay itinulak sa harapan ng misyon ng pagpatay sa Northern Demon. Nag-aatubili sila, ngunit hindi nila maaaring tanggapin maliban kung aminin na sila ay mapanlinlang sa lahat ng ito. Northern Demon, bakit buhay ka pa? Ang Eastern Beast at ang iba pa ay nasa bingit ng luha. So close yet so far, dapat ay koronahan tayo bilang Crown King anumang oras, pero may hindi inaasahang twist na ito. O hindi tayo aabot. Maliban sa mga miyembro ng Council ng Dragonites, binabantayan din sila ng natitirang apat na miyembro ng Five Dragons of Erudia. Inilabas pa ng mga Dragonites ang balita na muling papatayin ng apat na Basilisk ang Northern Demon. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong Oakland City at Erudia. Ang lahat ay nakikipagkwentuhan sa apat na Basilisk. Taliwas sa nakaraang labanan sa Ether Training Base, lahat ay tuwang-tuwa dahil masasaksihan nila ang pagpatay sa Northern Demon ngayong round. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 15:13. Alam ng lahat kung ano ang kanilang na-curious. Nangangahulugan iyon na ang apat na Basilisk ay kailangang lumaban ng buong lakas. Hindi sila maaaring maging deserters at hindi rin sila maaaring gumamit ng anumang dirty tricks. Kailangan nilang ipakita sa lahat ang kanilang tunay na kapangyarihan. Nakakamatay iyon para sa apat na Basilisk. Hihikbi sila kung kaya nila. Sa mismong sandaling iyon, ang buong Erudia ay nagsimula sa eksena nang lumitaw ang Northern Demon. Haha, paano kung ang Northern Demon ay buhay? Papatayin na lang ulit siya ng apat na Basilisk. Tama iyan. Bukod dito, malalaman natin kung paano pinapatay ng apat na bayani ang Northern Demon sa pagkakataong ito. Kaya nating lutasin ang ating panghihinayang. Ito ay magiging isang hindi malilimutang labanan. Ang apat na Basilisk ay muling biniyayaan ang mundo sa kanilang presensya. Ang mga mamamayan na sumamba sa apat na Basilisk ay naghihintay sa paghihintay. Nais ng lahat na masaksihan kung paano pinatay ng apat na Basilisk ang hilagang demonyo. Lahat ng puri ang mga bayani. Lahat ng puri ang mga bayani. Ang mga makukulay na watawat ay ikinabot sa buong Oakland City. Lahat ay nagpalakpakan para sa apat na Basilisk. Naghintay sila para sa kahangahangang pagganap. Ang Five Dragons ni na Erudia at Dragonites ay may tiwala din. Ang apat na Basilisk lang ang nakakaalam ng mga nangyayari. Sa gazebo sa gitna ng General's Lake, naghihintay ang Northern Demon. Ang mga Dragonites ay nagtalaga ng mga piling mandirigma upang palibutan ang lawa ng general. Kahit isang ibon ay hindi makatakas sa lugar. Ngumisi ang Northern Demon. Halika, sana ipadala mo lahat ng best men mo para matapos ko silang lahat ng sabay-sabay. Nagtiwala ang Northern Demon. Pagkatapos makipaglaban kay Levi, nagkaroon siya ng bagong revelasyon tungkol sa mga away.
Muli, nadagdagan ang kanyang galing sa pakikipaglaban. 5 beses na siyang mas malakas kaysa dati. At iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat. Tulad ni Levi, pagkatapos ng isang malapit na kamatayan na karanasan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto. Iyon ang dahilan para maging kasing yabang niya ang Northern Demon. Northern Demon, hindi pa huli ang lahat para sumuko ka. Hindi ka dapat magpakita sa Oakland City. Ito ang pinakaligtas na lugar sa Erudia. Bakit mo naisip na matatalo mo kami dito? Kung sumuko ka, makakaalis ka sa lugar na ito ng buhay. Kung hindi, mapapahamak ka sa kamatayan, sigaw ng karamihan sa Northern Demon. Ngumisi ang Northern Demon. Boom! Biglang may sumabog sa lawa ng general. Ang tubig sa lawa ay umaagos paitaas, at ang mga alon ay bumagsak patungo sa mga tao. Ugh! Ugh! Marami sa mga individual sa tabi ng lawa ang nasugatan sa biglaang tidal wave. Ang Northern Demon ay talagang isang malakas na kalaban. Ito ay walang katotohanan. Hindi ito lugar para tumakbo ka ng ligaw, Northern Demon. Sa malakas na sigaw, nagmarcha ang karamihan sa mga tropa, lalagyan ng nobela. Naroon ang mga senior member ng Drago Knights pati na rin ang 5 Dragons of Erudia. Ang 4 na Basilisk ay dahan-daang naglalakad, ngunit ang kanilang mga katawan ay naninigas, at ang kanilang mga binti ay napakabigat na tila sila ay napuno ng tingga. Kahit kayong mga matatanda ay naririto na sa wakas, sabi ng Northern Demon na may panunuya nang makita niya ang Eastern Hellhound at ang 3 pa. Nandito kami para maging saksi sa iyong kabiguan. 12-12 taon na ang nakalilipas, na kaya naming harapin ka. Ngayon, ang aming mga alagad ay pantay na kayang talunin ka. Sa katunayan, maaari mong patayin. Nakatadhana kang mabaygo sa aming mga kamay at mabuhay sa aming mga anino. Ang Eastern Hellhound at ang 3 pa ay sigurado. Dahil doon, tumawa ang Northern Demon. Sayang hindi mo pa rin ako naiintindihan. Sino ngayon ang makakapidyo sa akin? Wala na yung lalaking yon. Invincible na ako ngayon. Ano ang ipinagmamalaki mo? Papatayin ka namin sa harap ng mga mamamayan ni Erudia ngayon, sigaw ng mga Drago Knights. Muling tumawa ang Northern Demon. Patayin mo ako. Gusto kong makita kung sino ang ipapadala mo para patayin ako. Siyempre, ipapadala natin ang 4 na Basilisk. Kung tutusin, minsan ka na nilang pinatay. Pagkatapos ay itinulak ng mga tao ang 4 na Basilisk sa harapan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 15-14. Sa sandaling nakita ng 4 na lalaki ang Northern Demon, mabilis nilang iniangat ang kanilang mga ulo sa takot na tumingin sa mga mata ng Northern Demon. Sa katunayan, nanginginig ang kanilang mga binti, at nagngangalit ang kanilang mga ngipin, lalagyan ng nobela. Nang mapansin iyon ng Northern Demon, tumawa siya. Hahaha, ito ay isang tunog ng panunuya. Nagulat ang lahat sa reaksyon niya. Nagalit ba ang Northern Demon, o nawalan siya ng malay dahil sa takot? Bakit siya tumatawa ng baliw? Hindi maintindihan ng karamihan ang kanyang mga kilo. Anong tinatawa-tawa mo, Northern Demon? Minsan kang binugbog ng aking mga alagad. Nainas ang Hellhound sa magarbong kilo ng Northern Demon. Ganon din ang reaksyon ng 3 pa. Kailan nagkaroon ng karapatang manlilibak ang isang natalo? Natalo ako sa mga alagad mo. Hahaha, tanungin sila tungkol dito. Tingnan ko lang kung may lakas sila ng loob na aminin o hindi. Hindi napigilan ng Northern Demon ang pagtawa. Unti-unti, naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Ang 4 na iyon ay kumukuha ng kredito ng iba. Ano ang nangyayari? Nang marinig ang mga salita ng Northern Demon, ang iba ay lumingon sa 4 na Basilisk. Kaagad, napansin nilang may mali sa pag-uugali ng 4 na Basilisk. Natatakot ba sila? Natatakot ba silang harapin ang Northern Demon? Paanong nangyari ta? Hindi pa ba nila natalo ang Northern Demon dati? Hindi ba natalo sa kanila ang Northern Demon? Bakit parang mga daga sila sa harap ng pusa? Hahaha, nakakatuwa ito. Mga tanga kayong lahat. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyari sa Ether Training Base? Sa oras na iyon, nagsimulang tuyain sila ng Northern Demon. Lumipas ang ilang segundo, lalong naguguluhan ang iba. Ano ang nangyayari? Sa tingin mo ba kaya nila akong patayin? Tanong ng Northern Demon. Hindi ba iyon ang nangyari?
Pinatay ka ng 4 na basilisk sa fusion attack sa Ether Training Base, sagot ng isa sa kanila. Sa paglipas ng panahon, natitiyak ng lahat na totoo ang balita. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, bumababa ang ulo ng 4 na basilisk. Sa katunayan, basang-basa sa pawis ang Western Monk na para bang naligo sa lawa. Ang iba pang 3 ay nasa katulad na estado. Lahat ng tao sa Erudia ay nanunood sa kanila, ngunit ni isa sa 4 na basilisk ay hindi pinabulaanan ang mga salitang iyon. Basura, sa tingin mo kaya talaga nila akong patayin? Masyado silang 100 taon para dyan. Sinabi ko na 3 beses akong mas malakas kaysa dati sa Ether Training Base. Akala mo ba nagbibiro ako? Ang iyong fusion attack ay ganap na walang silbi, lalo na kapag ito ay hinarap ng 4 na iyon. Sabi ng Northern Demon, na tumawa ng malakas. Sa sandaling iyon, hiniling ng 4 na basilisk na bamuka ang lupa at lumunin sila ng buo. Gusto nilang pabulaanan ang mga salitang iyon, ngunit hindi nila magawa. Eastern Hellhound, sa tingin mo ba ay ganoon kagaling ang mga disipulo mo? 4 lang silang deserters. Nang malaman nilang hindi sila mananalo laban sa akin, tumakbo sila. Hinayaan nilang pigilan ako ng Suicide Squad at bumili ng oras para sa kanilang pagtakas. Ito ang mga bayani ni Erudia. Anong biro, panunuyan ng Northern Demon. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang lahat ay habang pinag-uusapan nila ang mga mata sa 4 na basilisk upang malaman nila ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga kaluluwa. Imposible yan. Ang aking mga disipulo ay nagsasanay sa ilalim ko sa loob ng 12 taon. Mas kilala ko sila kaysa kahit kailan. Hinding-hindi nila gagawin ito. Umuungal ang Western Spirit. Gayunpaman, ang Western Monk ay nagpanik lamang tungkol doon. Tama iyan. Walang paraan na gagawin iyon ng ating mga disipulo. At saka, duda ako na katapat mo sila. Pakinggan, pakinggan. Walang fusion attack ay hindi makakaapekto sa iyo. Ang 5 dragons ng Erudia ay tumatangging maniwala sa kanya. Oo, sila ang nakatalo sa'yo. Stop trying to pretend as if that is not the case, sigaw ng iba. Tingnan mo ang iyong sarili. Aamin na ba sila? Tanong ng Northern Demon. Ang 4 na basilisk ay ganap na natahimik. Ano ang nangyayari? Sigaw ng mga matataas na miyembro ng Dragonite sa 4 na basilisk. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 15:15. Noon, hindi na sila sigurado sa sitwasyon. Ang paraan ng pagkilos ng 4 na basilisk at ang mga salita mula sa Northern Demon ay tumutulong na may mali. Sa katunayan, nagsimula silang mag-isip ng isang tao, si Levi. Anong nangyayari sa kanya? Napangiti ang Northern Demon at nagsalita, hindi ba nila ako natalo minsan? Well, kung gayon, bakit hindi nila ako talunin ng 1 beses pa? Oo naman, sisiguraduhin naming wala kang reklamo sa pagkatalo mo. Ang Eastern Hellhound at ang 3 pa ay tiwala sa kanilang mga disipulo. Nais nilang masaksihan mismo ang katotohanan. Bago magpatotoo sa sarili nilang mga mata, hindi sila maniniwala sa kanilang mga alagad ay mahina o mga desyerto lamang. Mapapaluhan na ang 4 na basilisk. Hindi na sila nang ahas na makipaglaban sa Northern Demon. Sa katunayan, wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Pero hindi nila gagawin. Natatakot sila sa akin. Niwala silang lakas ng loob na tingnan ako sa mga mata, not to mention papatayin mo ako. Lumawak ang ngiti ng Northern Demon. Bilisan mo. Anong ginagawa mo? Patayin ang Northern Demon at patunayan ang iyong sarili. Ang Eastern Hellhound at ang iba pang 3 ay hinimok. Gayunpaman, nanatiling tahimik at tahimik ang 4 na basilisk. Mas maraming butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanilang mga mukha. Anong problema mo? Ang Northern Demon ba ay nagsasalita ng totoo? Patunayan ninyo ang inyong sarili. Nagtitiwala kami sa aming paghatol. Hindi kami pwedeng magkamali. Kayo ang nanalo laban sa Northern Demon. Nang marinig ang paghihimok ng mga Dragonites, halos hindi mapigilan ng Eastern Beasts ang kanilang sarili. Magiging tapat tayo. Hindi na niya napigilan ang sarili, kailangan niyang sabihin ang totoo. Sisingilan. Biglang sumugod si Western Monk. Ang kanyang dignidad ay hindi mas maganda sa kanya na aminin na ang mga salita ng Northern Demon ay totoo. Mas gugustuhin niyang mamatay. Sisingilan.
Ang iba pang tatlo ay maaari lamang magpatibay sa kanilang sarili at sumulong. Sa sandaling iyon, sa wakas ay ngumiti ang Eastern Hellhound at ang tatlo pa. Siguro nagulat sila sa muling nabuhay na Northern Demon. Higit pa rin silang may magagawa sa kanya. Gamitin ang fusion attack para patayin ang Northern Demon at patunayan ang iyong sarili. Kung maaari mong talunin siya ng isang beses, maaari mo siyang talunin sa ibang pagkakataon. Nang makita ng mga mamamayan ng Erodia ang pag-atake ng apat na Basilisk, ang kanilang mga puso ay umawit sa pananabik. Kung tutuusin, bayani sa kanila ang apat na Basilisk. Fusion attack. Ang apat sa kanila pagkatapos ay humampos sa direksyon ng Northern Demon gamit ang fusion attack. Boom! Sumabog ang gazebo sa gitna ng lawa. Maging ang tubig sa lawa ng general ay naging mainit na singaw. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang karamihan ng tao ay halos magwala. Madaling hinaranggan ng Northern Demon ang pag-atake. Siya ay ganap na hindi nasaktan. Ang fusion attack ay walang silbi laban sa kanya. Kaagad, naalala ng mga tao ang mga kasinungalingan na ginawa ng apat na Basilisk, at sumigaw sila, dapat nasugatan ang hilagang demonyo. Nagpapanggap lang siya na hindi siya. Patuloy na umaatake, patuloy na gamitin ang fusion attack. Ang kanilang paghihimok ay pinilit ang apat na Basilisk na ipagpatuloy ang paggamit ng fusion attack. Oras ko na ngayon. Panunuya, pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang alon ng enerhiya. Boom! Ang unang bagay na ginawa nito ay ang madaling makalusot sa fusion attack. Pagkatapos, sumugod ito papunta sa apat na tao. Ugh! 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 Ang apat na Basilisk ay nagluwa ng dugo habang lumipad sila pabalik. Kasing hina sila ng isang papel. Matagal na nilang sinalakay ang Northern Demon, ngunit hindi siya nasaktan. Sa kabilang banda, hindi man lang nakayanan ng apat na Basilisk ang isang tama mula sa kanya. That very moment, napatulala ang lahat. Nakatitig lang sila sa apat na Basilisk na umaagos ang dugo sa lupa. Teka, ito ay hindi tama. Hindi ba sila nanalo laban sa Northern Demon? Bakit sila nasa ganitong estado ngayon? Ang apat na taong ito ay sinadya upang maging Crown Kings, ngunit sila ay mahina. Hindi man lang nila may pagtanggol ang sarili nila sa isang suntok ng Northern Demon. Sa wakas, nagsimula na silang mapagtanto ang isang bagay. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 15-16. Masyado silang mahina. Bago pa maipakita ng Northern Demon ang anumang kakayahan, nakaharap na sila sa lupa. Napakahina nila. Nakikita ng lahat na may mga mata na ang apat na Basilisk at ang hilagang demonyo ay magkaiba sa mga tuntunin ng kakayahan. Sa katunayan, maaaring magkahiwalay sila ng universo. Natahimik ang buong lugar. Mahigit sa 1 bilyong mamamayan ng Erodia na naging mga taga-suporta ng apat na Basilisk ay tumahimik, dahil sila ay tulala. Magkatulad ang hitsura ng hindi makapaniwala sa mukha ng lahat. Nanaginip ba tayo? Hindi pa ba natalo ng ating mga bayani ang Northern Demon noon? 10,000 ang nakasaksi sa pagpatay ng apat na Basilisk sa Northern Demon noong nakaraan. Bakit ang hina nila ngayon? Bakit hindi man lang nila magawang maglagay ng daliri sa Northern Demon? Hindi ko gets. Ayoko talaga. Tulad ng iba, ang mga Dragonites at ang 5 dragon ng Erodia ay nasa isip din ng mga iyon. Hindi nila maisip kung ano ang naging mali. Hindi kaya ibang tao ang nakatalo sa Northern Demon. Ang apat na Basilisk ay hindi ang mga natalo sa kanya. Tinuya ng Northern Demon, tingnan mo. Sa tingin mo ba ito ang mga nakatalo sa akin noon? Sa tingin mo, posible ba iyon? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin may natalo sa'yo? Tanong ni Hellhound habang nakatitig sa Northern Demon. Siyempre, ang iyong mga basurang alagad ay hindi kailanman magagawa sa akin. Hindi man lang nila mapigilan ang isang maliit na pag-atake mula sa akin. Boom! Ang tugon ng hilagang demonyo ay parang bolt mula sa asol. May ibang nakatalo sa Northern Demon. Paano ang apat na Basilisk? Sa sumunod na segundo, libu-libong pares ng mga mata ang lumingon sa apat na Basilisk. Bukod dito, nagsimula silang maghinala tungkol sa krimen. Kahit na ang isang tanga ay makakaalam na may mali sa ngayon. Ang apat na Basilisk ay walang laban sa Northern Demon. Hindi man sila karapat-dapat na kalaban para sa Northern Demon. Kaya,
Ang tanong ay, paano nila napatay ang Northern Demon noon? Ang 4 na basilisk ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Ang sakit ng kanilang mga pinsala ay wala kong ikukumpara sa kahihiyan na kanilang nadarama. Lahat ng ginawa nila ay nalantad. Naduraj ang ego ng Western monk, lalagyan ng nobela. Noon, alam na ng buong Erudia at ng mundo na sila ay nagsisinungaling at mga desyerto. Higit pa rito, malalaman nila na pinatay din nila ang kanilang mga kasamahan. Ito ay napaka nakakahiya at talagang nakakahiya. Arg! Biglang sumigaw ang Western monk habang siya ay tumakbo papunta sa Northern Demon. Mamatay! Ang Western monk ay tila nawalan ng katinoan. Pumalakpak. Sa isang sampal mula sa Northern Demon, ang Western monk ay lumipad pabalik habang ang dugo ay damanak mula sa kanyang mga labi. Pagkatapos bumagsak sa lupa, tumahimik siya. Gayunpaman, ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nakataas sa isang ngiti ng kasiyahan. Maliwanag, ang kamatayan ay kalayaan para sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang harapin ang kahihiyan. Kami, ang Eastern Beast at ang iba pang dalawa ay gustong mamatay kasama ng Western Monk, ngunit wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Gayunpaman, wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Masyado silang natakot sa kamatayan. Nababa na yung una. 3 pa kayo. Halika. Hindi mo ba ako gustong patayin? Halika sa akin. Kung hindi mo gagawin iyon, sa halip ay pupunta ako sa iyo, angal ng Northern Demon sa natitirang 3. Nang panahong iyon, nanginginig ang 3 sa kanilang mga bota. Katutubo, umatras sila ng ilang hakbang habang ang mga hiyawan ng takot ay kumawala sa kanilang bibig. Ito ay takot, yung tipong takot na lumalabas sa kanilang mga buto. Naguguluhan ito sa 5 Dragons of Erudia. Bakit ba sila nagkakaganito? Anong kinakatakutan mo? Hindi mo ba sila natalo sa nakaraan? Kaya mo bang tumayo, maging tulad ng Western Monk? Harapin mo siya ng buong tapang. Anong kinakatakutan mo? Ang Eastern Hellhound at ang 3 pa. Hinimok. Kahit na alam nilang mga alagad na hindi sila kapareha para sa kanya, kailangan pa rin nilang harapin ang sitwasyon ng buong tapang. Paano sila magiging mga duwag? At saka, nakipaglaban ka at nanalo laban sa Northern Demon. Bakit parang takot na takot ka? Tama iyan. Hindi ka ba nanalo laban sa Northern Demon? Ano ang kinatatakutan ninyo lahat? Ang mga Dragonites urged. Paumanhin. Humihingi kami ng paumanhin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 15-17. Ano? Ang Eastern Hellhound at ang iba pang 3 ay nag-iisip tungkol sa posibilidad na iyon. Gayunpaman, ito ang kanilang mga alagad. Ayaw nilang maniwala na tama ang Northern Demon. Kaya naman, nang marinig nilang magtatapat sa kanila ang kanilang mga alagad, natarante sila. Maging ang mga Dragonites ay natarante rin. Mali ba ang ating paghatol? Totoo ba ito? Sasabihin namin sa iyo ang lahat. Kasalanan natin lahat ito. Humihikbi si Heracles sa puntong iyon. Natahimik ang mga tao sa nakita. Muli, natahimik si Erudia. Bilyon-bilyong tao ang sabay-sabay na ikinuyom ng kanilang mga kamao. Sabihin mo na, putol ng isa sa mga senior member ng Dragonites. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos ay pinunasan ng Eastern Beast ang butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang fusion attack ay walang silbi laban sa Northern Demon sa Ether Training Base. 3 beses siyang mas malakas kaysa noon, at hindi namin siya kalaban. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Ang Northern Demon ay talagang 3 beses na mas malakas kaysa dati. Paanong nangyari ta? Halos magkaroon sila ng mental breakdown doon at pagkatapos. Parang may nagsabi sa kanila na ang mundong ginagalawan nila ay hindi totoong mundo. Ito ay isang nakakagambalang katotohanan, at ang ilan ay nagsimulang mag-hyperventilate. Ang mga bayani na kanilang hinahangaan ay hindi ang mga nag-alis sa Northern Demon. Natatakot kaming mamatay, kaya tumakbo kami. Ngunit dahil ang Northern Demon ay kayang abutin kami anumang oras, ginawa namin ang Suicide Squad na bumili ng oras para sa amin sa pamamagitan ng pananatili. Ano? What the hell? Mga kasama mo yan. Tao rin sila tulad mo. Halos sumabog ang karamihan sa galit. Ang 4 na basilisk ay nagsakripisyo ng libu-libong tao kapalit ng kanilang pagtakas. Ito ay kakilakilabot. Magpatuloy, ang madla ay sumigaw.
Hindi kami nakatalo sa Northern Demon. May ibang gumawa. Nasaksihan lang namin ang kalahating labanan. Sino yun? Sa pagkakataong iyon, ang lahat ay nag-aalalang tumingin sa kanila. Hindi kami sigurado, pero makapangyarihan sila. Sa huli, ang taong iyon ay nag-alay ng kanyang buhay para ibagsak ang Northern Demon. Sa oras na iyon, 10,000 tropa ang dumating. Noon, masasabi lang natin na pinatay natin ang Northern Demon. Hindi kami naglakas loob na sabihin na kami ay mga desyerto o aminin na kami ay nagsakripisyo ng libo-libo upang makatakas sa kamatayan. Para matiyak na naniniwala ang lahat na magpapalayas kami sa Northern Demon, pinatay namin ang lahat ng mga saksi. Walang pinalampas, isa sa mga senior na miyembro ng Dragonites ay nagtanong, kaya pinatay mo ang lahat ng mga bihag. Oo, kung gayon, gumawa ka ng higit sa 30 miyembro ng Suicide Squad na nakasaksi sa eksena na naging mga deserters para patayin sila. Lalagyan ng nobela. Oo, napatay na natin ang isa sa kanila. Pagkatapos ay pinilit mo ang iba pang miyembro ng Suicide Squad na patunayan na ikaw ang pumatay sa Northern Demon. Oo, tanghali, kailangang aminin ang lahat ng natutunan nila noong nakaraan ay kasinungalingan lamang. Pumalakpak. Nang malaman ang katotohanan, ang 5 dragons ng Erudia ay bumagsak lahat sa kanilang mga tuhod. Ito ay isang nakakagulat na paghahayag para sa lahat. Ang mga bayaning sinasamba nila ay duwag na sinungaling. Lahat ay nalinlang. Ang 4 na basilisk ay gumamit ng dirty tricks para magsinungaling sa buong Erudia. Hanggang ngayon, ang mga Dragonites ay hindi kailanman nagkamali sa kanilang paghatol. Nakakalungkot, ito ang mga pagkakamaling nagawa nila ngayon. Gagawin na sana nila ang 4 Basilisk Crown Kings. Kung sila ay nakoronahan bilang mga araw bago nahayag ang katotohanan, si Erudia ay naging isang katatawanan para sa lahat. Ang kanilang reputasyon ay masisira sa kanal. Ang pinaka-nakakatakot ay ang 5 Dragons of Erudia ay hindi kailanman tunay na nakakaalam kung anong uri ng mga tao ang kanilang mga disipulo. Sa wakas ay natanto nila na ang katotohanan ay hindi dapat batay sa bilang ng mga tao. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nababalot ng sama ng loob. Hahaha, nakakatuwa ito. Dumating ang malakas na tawa ng Northern Demon. Si Erudia ay walang iba kundi isang biro. Sino ngayon ang pipigil sa akin? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 15:18. To be honest, nagpapasalamat ako sa lalaking iyon. Siya ang pinakamalakas na kalaban na nakilala ko. Sa panahon ng labanan, marami akong natutunan. Hindi lang ako nakaligtas, ang aking mga kakayahan ay tumaas ng husto. Kung ikukumpara sa kung ano ako noon, 5 beses na akong mas makapangyarihan ngayon. Tuwang-tuwa ang Northern Demon. Napabuntong hininga ang karamihan. Bago ito, ang Northern Demon ay malapit sa pagiging invincible. Sa makatuwid, sa 5 beses na lumakas ang kanyang kapangyarihan, siya ay naging hindi mapigilan. Sa una, lahat ay naglagay ng kanilang pag-asa sa 4 na basilisk. Gayunpaman, ang kanilang mga inaasahan ay binago sa halip. Ang 4 na basilisk ay walang laban sa Northern Demon. Dahil dito, nagdilim ang ekspresyon ng Dragonites dahil ito ang nakikita ng mga kahihiyan na kanilang naranasan. Isinasantabi ang malaking pagkakamali na kanilang ginawa, inilantad na nila ang Oakland City at maging si Erudia sa panganib. Ang Northern Demon ay hindi lamang nakaligtas, ngunit ngayon ay mas malakas kaysa dati. Hindi mo ba ako pinatay kanina? Lumapit ka ulit sa akin. Tinitigan ng Northern Demon ang natitirang 3 basilisk na nanginginig sa takot. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa Eastern Hellhound at sa kanyang mga tauhan. Tsaka, hindi mo ba ako tinalo kanina? Halika na. Nanatiling tahimik silang 4. Alam nila na sila ay nakatadhana na matalo sa sandaling sila ay ipinadala upang labanan ang Northern Demon. Pagkatapos ng lahat, sila ay kumpe lamang ng kanyan. Samantala, sinuri ng mga pinuno ng mga Dragonites ang larangan ng digmaan. Bagamat umabot sila sa 10,000, wala ni isa sa kanila ang katugman ng Northern Demon. Mga dragon, sino sa inyo ang maglakas loob na harapin ako? Nakangiting hamon ni Northern Demon. Ako, nataranta ang mga pinuno, wala na ba talaga tayong paraan para talunin siya? Dapat ba tayong sumuko sa halip? Hindi ganito ang ginagawa namin kay Erudia.
Ang pagsuko ay makakasira sa karangalan ng bansa. Ngumisi si Northern Demon, sige, hayaan mo akong bigyan ka ng pagpipilian. Hanggat ipinapahayag mo sa mundo na si Erodia ay sumuko sa akin, aalis ako ng walang papatay na kaluluwa. Ipinagpatuloy niya, ang simpleng pagkumpleto nito ay makapagliligtas ng 10,000 buhay dito at hindi mabilang na iba pa sa bansa. Ito ay sapat na madali, hindi ba? Pero, kaya mo bang magdesisyon? Ang kahihiyan at lubos na kahihiyan. Kailanman ay hindi sila nakakaramdam ng sobrang galit. Maaaring pilitin ng isang solong lalaki si Erodia hanggang sa puntong sumuko. Kasalanan namin ang lahat ng ito at kami lang ang may kasalanan. Ang mga Dragonites ay napuno ng pagsisisi. Kung hindi tayo nalinlang ng 4 na Basilisk, baka hindi ito nangyari. Mangarap pa. Walang paraan ang ating bansa ay yuyuko sa isang demonyong tulad mo. Tiyak na makukuha ka ng isa sa amin. Mga kasama, singil. Ang 10,000 lalaki na nagtatanggol sa lawa ng general ay nagpakawala ng isang dumadagandong na sigaw ng labanan habang sila ay umanib sa Northern Demon. Ngumisi ang Northern Demon bilang tugon. Hayaang magsisimula ang pagpatay. Ibinagsak ng Northern Demon ang sinumang nakalaban niya sa kanyang paanan. Gayunpaman, hindi siya pumatay ng sinuman, nasugatan lamang sila. Natutuwa siyang makita ang gulat at kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng kanyang mga kaaway. Sa harap ng Northern Demon, maraming elite na mandirigma ang walang pinagkaiba sa mga hindi sanay na mandirigma. Umalangaw-ngaw ang naghihirap na sigaw habang libo-libo sa kanila ang nasugatan, lalagyan ng nobela. Di nagtagal, nagsimulang magtambak ang mga katawan kung saan-saan. Walang nakayanan ang mga pag-atake ng Northern Demon. Retreat na tayo. Arg! Nang makita ang 3 Basilisk na paparating ang Northern Demon, nagsimula silang mag-agawan at tumakas. Hindi sila mukhang mga babae. Mula sa unang 10,000 lalaki, iilan na lang ang natitira, na naging dahilan ng pagkataranta ng mga Dragonites. Ano ang gagawin natin ngayon? Sa ganitong bilis, ang Oakland City ay magiging isang buhay na impyerno. Mapapahiya ang mga Dragonites. Anong magagawa natin? Mag-isip tayo ngayon. Teka, nandyan pa ang Crown King, Levi, di ba? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 15:19. Tama iyan. Bakit ko siya nakalimutan? Bago ito, ipinahayag ni Levi na pinatay niya ang Northern Demon. Higit pa rito, sinabi niya sa amin na ang 4 na Basilisk ay mga pandaraya. Basically, totoo lahat ng sinabi niya. Kami ang may kasalanan sa kanya. Ang mga Dragonites ay pula sa kahihiyan. Nagtanong ang isa sa kanila, talaga bang natalo ni Levi ang Northern Demon? Kung hindi natin siya tatanungin, paano natin malalaman? Sa sandaling iyon, naalala ng lahat ang sinabi ni Levi. Dahil sa kanyang pagpupumilit, malamang na nagsasabi siya ng totoo. Naalala ko na ngayon, binanggit ng 30 lalaki mula sa Suicide Squad na si Malcolm ang tumalo sa Northern Demon. At saka, alam na natin ngayon na si Malcolm talaga si Levi in disguise. Sa sandaling iyon, isang mensahero ang nagdala ng ilang balita. Sige, iyan ay kahanga-hanga. Iutos sa iba pang mga Dragonites na dalhin si Levi pasulong upang harapin ang Northern Demon. Oo. Samantala, sa loob ng kanyang detention chamber, si Levi ay nagpapahinga ng nakapikit. Natarante na ang mga gwardya sa labas matapos nilang mabalitaan ang muling paglitaw ng Northern Demon. Sabay-sabay silang tumingin kay Levi habang inaalala ang sinabi sa kanila ni Levi. Gusto sana niyang labanan ang Northern Demon ngunit napigilan itong gawin. Ibinalik pa siya sa kanyang selda. Crown King, totoo pala ang hula mo. Nakatira pa rin ang Northern Demon at kasalukuyang nasa Oakland City. Nakapikit pa rin, sumagot si Levi, wala na rito ang Crown King. Ako ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Nagpalitan ng tingin ang mga gwardya na nagtataka. Hindi pa nagtagal, tinanggal ng mga Dragonites si Levi ng kanyang titulo bilang Crown King. Kaya nga, isa na siyang ordinaryong tao, nakakulong sa selda para magsisi. I-save mo. Nagmumuni-muni ako sa mga pagkakamali ko, kaya huwag mo akong istorbohin, bulalas ni Levi. Natigilan ang mga gwardya, ngunit alam nilang hindi nila siya masisisi. Kung tutuusin, sila naman ang sumobra. Thud, thud, thud.
Sa sandaling ito, isang bugzo ng paa ang narinig. Dumating na sa selda ang mga mensahero na nagdadala ng utos ng mga Dragonites. Hari ng Korona, tanggapin mo ang iyong mga utos. Ang iyong misyon ay lubhang apurahan. Inutusan ka ni Erudia na pumunta ngayon sa General's Lake at patayin ang Northern Demon. Ipinarating ng messenger ang mga utos na nanggaling sa itaas. Gayunpaman, sinalubong siya ng katahimikan. Nagpapahinga pa rin si Levi habang nakapikit. Hindi man lang siya gumalaw ng kahit isang kalamnan, at magbigay ng tugon. Nagulat ang lahat ng umarte si Levi na parang hindi narinig ang utos. Hari ng Korona, gumising ka. Tumigil ka sa pagtulog. Ito ay lubhang kagyat na mga utos. Sa mismong sandaling ito, ang Northern Demon ay nasa General's Lake. Nabigo kaming pigilan siya at kailangan mo siyang patayin. Ang mga Dragonites ay nagtaas ng boses para matiyak na narinig sila ni Levi. Gayunpaman, patuloy na hindi pinansin ni Levi ang kanilang mga pakiusap. Para saan kayo nakatayo dyan? Sabay buksan ang pinto. Tumahol ang isa sa mga Dragonites. Nang buksan ng mga gwardya ang malavolt na pinto, pumasok ang mga Dragonites sa selda. Hindi napigilan ng isa sa kanila na bigyan ng siko si Levi. Noon lang iminulat ni Levi ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Anong gusto mo? Hari ng Korona, tanggapin mo ang iyong mga utos. Inutusan ka nitong magtungo sa General's Lake at patayin ang Northern Demon. Ito ay mga desperado na pangyayari at wala kang dahilan para tanggapin ang mga ito. Ulit ng Dragonite, lalagyan ng nobela. Gayunpaman, binigyan sila ni Levi ng nagtatakang tingin. Sino ang Crown King? Isa lang akong ordinaryong mamamayan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1520. Natigilan ang mga Dragonites sa sagot ni Levi. Ikaw ang Crown King. Hindi ito oras para magbiro. Maaaring hindi ito alam ng publiko, ngunit alam ng lahat sa loob na si Levi ang Crown King. Walang mali. Ikaw ang Crown King. Bulalas ng isa pang Dragonite. Biglang tumawa si Levi. Simula noong ako ang Crown King. Pinagtatawanan mo ako. Ha? Lalagyan ng nobela. Natigilan, walang nakaintindi sa sagot niya. Imposible yan. Ikaw talaga ang Crown King. Ang grupo ng mga lalaki ay naging matatag. Ilang oras lang ang nakalipas, tinanggal mo na sa akin ang titulong iyon. Hindi lang ako ngayon ay isang regular na mamamayan, ngunit ako rin ay ikinulong sa loob dito upang malaman ang aking mga pagkakamali. Gayunpaman, hindi nagbago ang aking paninindigan. Wala akong ginawang masama. Matapos ay scan ang kanyang tingin sa paligid, ipinagpatuloy ni Levi ang pagpikit ng kanyang mga mata. Ha? Habang nadidisorient ang mga Dragonites sa pag-atake ng Northern Demon, natagalan silang napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Levi. Siya ay talagang tinanggalan ng kanyang titulong Crown King dahil sa pag-aangkin na itinapon niya ang Northern Demon. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya. Sa ngayon, napagtanto ng lahat na sa halip ay dinaya sila ng 4 na basilisk. Ipinapalagay nila na gusto ni Levi na mag-claim ng kredito para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Sa katunayan, naisip nila na siya ay nakagawa ng isang matinding pagwawalang bahala sa tungkulin sa pamamagitan ng pagpayag sa The Avengers na makatakas dahil lamang sa siya ay nabalisa. Sa huli, ikinulong nila siya sa isang selda upang pilitin siyang pagnilayan ang sarili niyang mga aksyon. Higit pa rito, tinanggal pa nila siya ng titulong Crown King bilang parusa. Gayunpaman, walang sino man ang umaasa na sasabihin niya ang totoo. Siya ang nakatalo sa Northern Demon habang ang 4 na basilisk ay pawang mga manloloko. Sa katunayan, nagpapadala sila ng maraming lalaki sa kanilang pagkamatay. Paumanhin, ang mga Dragonites ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali at sila ay may pananagutan sa kasalukuyang sitwasyon. Agad naming ibabalik ang iyong titulo bilang Crown King kung gaano kahirap ang mga pangyayari. At saka, nauubusan na tayo ng oras. Lahat ay nakaramdam ng pagkadesperado. Sa halip ay ngumiti si Levi. Paano ay trato ang titulong Crown King ng casual? Ang maubad at maibalik sa isang kapritsyo. Higit pa rito, ano ang iyong mga ranggo? Kayo ay walang iba kundi mga mensahero. Mayroon ka bang gagawa ng desisyon sa ngalan ng Dragonites? Kami. Nataranta ang mga lalaki. Sa loob ng Dragonites, ang mga messenger ang pinakamababang ranggo na miyembro. Dahil dito,
Wala silang gagawing magdesisyon. Ngunit ang Northern Demon ay lumitaw sa Oakland City at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Puno ng desperasyon, lumuhad sila. Hari ng Corona, nakikiusap kami sa iyo na magtungo sa lawa ng General at patayin ang hilagang demonyo. Nasa iyong mga kamay ngayon ang kapalaran ng Oakland City, at pati na rin si Herodia. Ang lahat ng iba pang mga bantay ay lumuhad at nakiusap kay Levi na umalis. Hindi ba siya natalo ng 4 na basilisk noon? Bakit hindi mo sila ipagawa sa halip na magtanong sa isang regular na mamamayan tulad ko? Ang aking mga balikat ay mahina at hindi kayang dalhin ang pag-asa ni Herodia. Ngumisi si Levi. Ito, halata sa lahat na galit si Levi. Kung tutuusin, naiintindihan naman niya ang ganoong reaksyon pagkatapos niyang mapahiya ng ganoon. Hindi lamang lahat ay tumanggi na maniwala sa kanya, ngunit inilagay din ang sisihin sa kanya sa halip. Sa katunayan, ipinakulong nila siya. Kahit sino ay masasaktan na dumaan sa ginawa ni Levi. Crown King, naiintindihan namin ang iyong galit. Gayunpaman, kung gaano kadesperado ang mga pangyayari, bakit hindi mo muna isatabi ang iyong mga personal na nararamdaman? Hindi ba lagi mong inuuna si Herodia? Hindi ka ba laging handang gumawa ng anuman para sa bahay? Nakangiti ang iilan sa kanila habang sinusubukang suyuan si Levi. Bigla namang tumawa ng malamig si Levi. After all I have done for Herodia, how has she treated me instead? Bakit hindi kayang imbestigahan ang ganitong seryosong bagay?